welcome sa Kuya Prof TV. Once again, this is Dr. Aldrin Tenerife Sakristan aka Kuya Prof at ito po ang Gear Shifter. The Gear Shifter. Okay, bakit ba ang pag-uusapan natin ngayon ay identify your strength and weaknesses? Bakit nga ba ito ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan? Bakit ba kailangan nating ma-identify yung ating strength at weaknesses? Bakit hindi na lang strength? Bakit kailangan pang tingnan din yung ating weaknesses? Bakit nga ba mga kaibigan? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. So, magsama-sama tayo dito at ipapakita ko din sa inyo kung bakit nga ba ito yung napili nating topic ngayong umaga, sapagkat yung mga nakaraang araw po pinag-usapan natin dito sa Gear Shifter yung tungkol sa retirement, yung tungkol sa kailangan mong gumawa ng iyong objective, ng iyong mission, ng iyong yung purpose mo, dapat mong malaman. Pinag-usapan po natin yung mga dapat mong gawin, for example, yung productivity mo. Bakit nga ba ito yung pag-uusapan natin ngayon? Sa mga negosyo may tinatawag silang SWOT analysis. Ano ba yung SWOT analysis? Yung SWOT analysis, yung SW dyan, ibig sabihin nun, strength and weaknesses. At yung ONT, yung O po ay opportunity at yung T ay threats. So sa negosyo po, ganyan. So ngayon ay nasa pandemya tayo at dapat nating i-evaluate yung ating sarili, dapat nating i-assess yung ating sarili at nasaan ba tayo, di ba? Yung nakaraan pinag-usapan natin, sabi ko you have to identify, you have to assess your here and now. Pagkatapos pong ma-i-assess mo yung here and now, dapat makita mo yung strength and weaknesses. Kasi pinag-usapan natin doon sa here and now yung mga skills, yung talents mo, yung connections mo. Kasama po yun sa tinatawag nating strength. Pero minsan, weaknesses din yung iba ron. So, tingnan natin, paano nga ba makakatulong sa atin na ma-identify yung ating strength and weaknesses? Yung strength po, ito yung ating kalakasan, ito yung ating galing. Kung magaling ka sa pag-arte, kung magaling ka sa communication, kung magaling ka sa graphics, kung magaling ka sa pagluluto, o kung anong talento na mayroon ka, na ang galing-galing mo, strength mo po yan. Kung ikaw ay maraming kaibigan, kung ikaw ay talagang yung connection mo, yung network mo ay napakalawak, strength mo yon. Kung ikaw ay maraming mga naitagong certificate dahil marami kang training na inatenan, strength mo yon. Yun yung mga kaibigan, yung strength ay importanteng ma-identify mo sapagkat doon ka magsisimula na gagamitin mo yon para magtagumpay ka, para mag-move on ka. Kasi marami ngayon, tulad ng araw na to, nasa bubble situation tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng bubble situation na yan? Di ba? For 2 weeks, starting today, hindi po pwedeng pumunta ka sa ibang lugar unless importante yung pakay mo sa lugar na yon, nagtatrabaho ka, may importanteng gagawin ka, papayagan ka makalipat ng lugar. Pero ngayon, dahil nasa pandemya tayo, pinipigilan na naman tayo niyan. Yung IATF ay nagsabi na nasa GCQ na naman yung Metro Manila, Bulacan at yung mga iba pang karating lugar. So iyan po yung problema natin ngayon. Dahil nandyan tayo, dapat ma-identify natin yung ating mga strength kasi magagamit natin yun para kumilos tayo at para mag-move on tayo, para may magawa tayo sa buhay at hindi tayo nakamukmuk lang sa ating lugar, di ba? Sa lungga natin at parang hopeless tayo. So kailangan po nating tingnan yung mga strength na yon. Importante po yan. Ano naman ang kahalagahan kung bakit dapat nating ma-identify yung ating mga weaknesses? Kasi, mga kaibigan, baka naman masyadong nakafocus tayo dun sa ating tinatawag na strength at minsan feeling natin ang galing-galing na talaga natin at wala na tayong magiging problema. Pero you also need to identify your weaknesses kasi yung weaknesses na yan, kailangan mong makita at maintindihan, maunawaan mo sapagkat pwede mo pa siyang palakasin. Kung for example, may magaling kang product or may magaling kang skills, pero yung weakness mo, nahihiya ka makipag-usap, nahihiya kang i-offer man lang yung service mo sa ibang tao, nahihiya kang maningil,
di ba? Doon sa serbisyong ibibigay mo. Pagka ganyan yung sitwasyon mo at ganyan yung gagawin mo, imbes na kumita ka ng pera, hindi ka kikita, imbes na magamit mo yung strength mo dahil may isa kang weakness na mahiyain ka, hindi mo magagamit yung mga strength na meron ka. So, kailangan mo ma-identify yung mga weaknesses na yon. Okay, focus tayo ngayon doon sa pagiging mahiyain mo. Ano yung gagawin mo para mabawasan, hindi man tuluyang mawala yung pagiging mahiyain mo? Paano gagawin mo, di ba? Kasi sabi mo, wala kang trabaho. Hindi ka pinagre-report sa office kasi nagbabawa sila. Or nagtatrabaho ka man twice a week lang. So, maliit lang yung kinikita mo ron. Pero ang galing-galing mo eh. Ang galing mong magluto, ang galing mong, marami mong talento. Kaya lang, nahihiya kang i-offer yung services mo, di ba? Nahihiya ka dahil feeling mo, bumababa yung pagkatao mo, di ba? Nahiya ka makipag-usap sa mga tao. Pagka ganyan yung gagawin mo, walang mangyayari talaga. So, anong gagawin mo ngayon para yung weakness na yan, ang pagiging mahiyain ay matanggal? Siyempre, una mong gawin, maghahanap pa sa YouTube. Marami dyan ng mga tutorials kung paano mawawala, mababawasan yung pagiging mahiyain mo. Ngayon, kung hindi pa makakatulong sa iyo yun, maghanap ka ng kaibigan at magpaturo ka sa kanya, magpa-coach ka sa kanya. Iko-coach ka niya kung paano tatanggalin niya ang pagiging mahiyain mo. Diba? Yung pagiging mahiyain nakakasagabal sa tagumpay mo dahil ang dami-dami mong galing, ang dami-dami mong pwedeng i-offer, kaya lang hindi mo ito mai-offer sa kanila. Ngayon, nakikipag-usap ka na. Ang problema naman sa'yo ngayon, hindi ka marunong mag-charge kung magkano isisingil mo sa kanila. So, you have to assess, magkano ba dapat yung i-charge ko kapag yung isang kaibigan ay nagsabi sa akin kung pwede kong i-offer yung service ko sa kanya, magkano ba? Ang pwede mong gawin, go back to YouTube, maraming tutorial. Ano ba dapat yung pricing? Paano ka ba dapat mag-charge? Kung kaibigan, may presyong kaibigan. Kapag hindi mo kaibigan, may iba rin yung presyo. Pero mas maganda kung consistent ka dun sa presyo mo eh. Kaibigan mo hindi. Mas maganda nga pagkaibigan dahil alam mo, tiwala ka dun sa kakayahan mo, sa quality ng service mo, hindi ka mahiyang mag-charge ng malaki. Diba? At yung kaibigan mo rin, hindi rin sila mahihiyang magbayad sa iyo at hindi sila manghihinayang din na magbigay sa iyo ng malaking halaga sapagkat sulit yung serbisyong binigay mo sa kanila. Diba? So, importante yan. Napaka-importante talaga na ma-identify mo yung strength and weaknesses mo. Mula doon kasi makakapag-move on ka. Diba? Importante yon. So, siguro yung kabuuan ng pag-uusapan natin tungkol sa SWOT analysis ay ito yung part 1. Dahil yung part 2 niyan, pag-uusapan natin yung opportunity and threats. Diba? Marami kayong walang trabaho ngayon. Marami tayong walang trabaho. Maraming taong walang trabaho at maraming mga tao ang nag-o-offer ng mga services nila. Diba? Competitions. May competitions. May opportunity pero may competitions. Ngayon, pag-uusapan natin after identifying your strengths and weaknesses, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ito para yung opportunity na nakikita mo dun sa ating part 2 ay makapture natin at paano yung threat ay mabawasan, hindi man mawala, mabawasan yung impact sa atin, di ba? So yung challenge ko sa inyo ngayon mga kaibigan, dahil part 1 ito, yung challenge ko sa inyo, pagkatapos nyo manood ng video na to, ilista nyo lahat ng inyong strength and weaknesses. Sa papel, sa kabilang side ng papel, sa kaliwa, isulat nyo lahat ng strength or kanan. Isulat nyo lahat ng strength na meron kayo. Yung talent nyo, yung skills nyo, yung network nyo, lahat ng pwede nyo i-consider na strength, isulat nyo yan. At pagkatapos nun, sa kaliwang side naman ng papel, isulat nyo lahat ng weaknesses nyo. Okay? So, bukas po mga kaibigan, gagamitin natin yan sa ating second part ng discussion natin. Doon naman sa opportunities and threat para matapos natin yung discussion natin tungkol po sa SWOT. Yung SWOT na yan, yung SWOT analysis na yan, ginagamit ng mga company. Pero ngayon, gagamitin natin sa sarili nating buhay, gagamitin natin sa sarili nating ginagawa araw-araw. Kung paano tayo magiging successful bilang tao. Kung paano tayo makakapagpasaya, kung paano tayo makakabigay ng magandang serbisyo sa iba. Kung natuto po kayo sa video na ito, paki-share naman sa mga kaibigan natin na inaakala nating nangangailangan ng mga ganitong impormasyon para sila rin ay matututulad mo. Paki-share lang po
Kung bago ka lang dito sa ating channel, paki-subscribe na rin at paki-click na rin yung bell button na yan sa baba para lagi kang manonotify. Lalo na may mga series tayong pag-uusapan dito sa Gear Shifter. Syempre dito lang po sa The KP Television. Muli, this is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan na laging nag-iiwan sa inyo ng makatagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos! Ayos! Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.